Magandang araw mga ka-issue. Nasaan dako man kayo ng mundo? Tutok lang po sa ating YouTube channel. Okay, kahapon nga po ay nagpa-press conference itong sina Attorney Torion at ang Duterte candidates patungkol sa di kapanipaniwalang malaking bilang ng overvotes na umabot sa mahigit na 18 million. Grabe po, 18 million po, napakalaki, no? Marami rin ang sumasang-ayon dito na ayon sa kanila ay baka may dayaang naganap at dapat na may managot dito. Ayun, ayon po kay Attorney Salvador Panelo, hindi siya naniniwalang si COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang umano'y nasa likod ng dayaan sa eleksyon na ito. Okay? Ano nga kaya ang kanyang opinion, pananaw tungkol dito? Ito po, panoorin po natin. Ako hindi ako naniniwala na si George Garcia nasa likod ng mga ganito. Kasi di ba sinasabi ng marami na dinaya ni George Garcia ang COMELEC. Pero mahirap sabihin na dinaya kasi kung nagdaya si George Garcia para sa administrasyon, dapat yung mga alyansa lumabas. Pagsaka yung alyansa lumabas pa yung mga dilaw. Tapos halos hati yung alyansa sa yung kabilang partido. O kaya sa tingin ko, malabo yung si George Garcia. Kaya ang payo natin kay George Garcia, para matigil na yan, kumuha ka ng pilot area, Chairman George. Tingnan mo yung pinakamalaki. Pwede ka kumuha sa Manila, pwede ka kumuha sa Rizal, whatever. And then tingnan mo yung number of ballots na ini-distribute. Dapat nga ngayon, mag-inventory na kayo. Ilan ang number of ballots na distribute nyo at ilan ang natira. Para makita nyo kung ito ay tumutugma dun sa number of registered voters na pumoto. Doon natin malalaman. At pag nalaman natin na gano'n, hindi yung makina may diferensya. Kung hindi yung mga balota na ginawa na nila at either pinasok nila before the voting sa makina or after the voting nung wala na nakakakita. Yun, ang aking talalaw dyan. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Issue Share. Okay, iba talaga pag ang tao ay may critical thinking, no? Critical mind, like hindi agad hinuhusgahan ng tao, bagkus ay sinisiyasat at kinokonek ang mga dots at last option ay isa-isang iniimbestigahan gamit ang mga sources, observations before mag-conclude. Di tulad ng ibang panatiko, husga lang ng husga na walang basihan at walang solid na evidences o even walang pagsisiyasat o obserbasyon man lang. Okay? Sabi naman ni Nene, number 1 pa si Bam, mga puros PDP, manunta, gobutaran. Ayan. Tapos na ang eleksyon, focus na ulit, move on na, sabi naman ni Armando. Talaga namang hindi kapani-paniwala ang result, sabi ni Edward. I agree, manual counting, random. Kailangan po si Attorney Harold dito, expert sa IT, sabi ni Jun Cisneros. Sabi naman ni Grace Rio, the division of votes among different parties also reflects a healthy democracy where multiple voices are heard, not a rigid scenario favoring one side. Tuwing election naman, sasabihin nila may daya. Okay, maniwala ako, malakas PDP, makikita mo sa cloud yung birthday ni tatay. Pati sa iba't ibang bansa, ang daming supporter nakikita talaga sa video. Sabi ni Roger. Manual recount is the best. Tama. Kailangan talaga ng manual recount. Okay. Kung totoo silang malinis, dapat willing yan sa manual audit, sabi ni Justin Campo.
Isang boto nga lang nawawala, dapat issue na agad yan, sabi ni Karen Santiago. Bawat boto ay mahalaga, no? Tama. Lalo pa, ito ay 18 million na overvote. Sabi nga dito nagpost si Jason Sa, no? Sabi niya, kung binilang kahit 68% lang ng 18 million overvotes, tingin ko panalo ang Duterte. That is additional 12 million votes for each of them. Yan. Yan sabi ni Sir J. Ano naman kaya ang sinabi ng mga tao tungkol dito? Okay, we need manual recount. Yes, to manual recounting. Back to manual counting. Ayan, puro manual recount ang gusto ng tao. Okay, kaya mga ka-issue, ano ang inyong opinion patungkol dito? Kayo ba ay sang-ayon sa manual counting na ginigiit ni na Atty. Torion at ng mga Duterte candidates? Okay, itay po sa ating comment section kung ano ang inyong masasabi patungkol dito. Okay? Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless and have a good day, everyone. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.